God is with us because He is our Emmanuel. God bless you. God bless you. Ano ba itong tinatawag nating 7 C's of leadership? 7 C's of leaders commitment. Pag nag-commit po tayo, ano-ano po ang mga bagay na pumapaloob, kalakip doon po sa tinatawag nating commitment. And I'm 101% sure, lahat po tayo pastors and leaders, these are the things that so challenges in our ministry when we are asking our leaders, workers, church member commitment in giving, in tithing, in their attendance. Lahat tayo nakararanas pagdating po dito sa bagay na commitment. Gaya po nung binitiwan ni Bishop, no po, ay napakalit lang naman po yung nire-request nila sa atin. Actually, hindi naman po kinakailangan pang makiusap si Bishop, no po. Pwede naman po tayong at by conviction ay magbigay tayo para po sa kanilang ginagawang pagpapagal at para po sa pagpapalawak ng kingdom community. Pati daw po doon, marami pang mga question din, ano? Oo. Talagang kinakailangan mag-pray po tayong mabuti rito. The first C. The first C of commitment is, sabi po dito, ang isang tunay na leader ay nagpapakita ng dedikasyon sa kanyang tungkulin at sa kanyang mga tao. Hindi siya nag-aatubili na magbigay ng kanyang oras, talento, enerhiya para sa kabubuti ng lahat. Pwede po nating maging foundation ng Deuteronomy 33 verse 4 na naging tungkulin ni Moses na ibaba ang anumang mga bagay na pinagkakaloob na mensahe ng Diyos sa kanya. So dito po sa commitment na ito ay may kasama tong dedikasyon ng ating oras, ng ating panahon, ng ating abilidad, ng ating kakayanan, ng ating skills, ng ating finances. No po? Nang sa ganoon ay ating pong ma-demonstrate that truly 101% we are committed dito po sa kingdom community. Talento, even our energy. And this is for the benefits of all. And we know it very well in the book of Romans that the gifts of the Holy Spirit no po, is to benefits ang lahat po ng mga anak ng Diyos. Number two. Number two po. No? Commitment number 2, communication. Lagi pong sinasabi sa atin, andyan po si Brother Edward, no po, talagang meeting namin kagabi ay panay na rin ang pakiusap ng kapatid nating ito, nakikiusap, no po, as much as possible, please, directors, i-registered nyo ang inyong 10 direct na leaders na inyong isinama sa Kingdom Community sa Google Form. Okay, yung pong encode natin sa tinatawag nating quick form is for them to be a part of the MEM Games Kingdom Community. Pero ang Google Form is a record na hahawakan ng ating secretary, ng ating IT, at ito mga kapatid, pakinggan niyo mabuti, ito ang magiging batayan ng pagdidistribute ng blessing na ibababa ni Pastor Felix, especially ang kanyang tithes na ipadadala niya sa Kingdom Community. Yan ay isa sa mga mahigpit namin pinag-usapan kagabi, papaano natin malalaman kung sino ang ating mga bibigyan. Kaya sabi ni Brother Edward, huwag nyo kaming sisisihin mga directors na bandang huli ay hindi kayo mabibigyan at ang mga taong inyong in-encode sa quick form. Wala tayong sisihan kasi paulit-ulit, no po, especially ang mga directors na kumuha na po ng 10 kanyang direct leaders. Please communicate it very well. Yan po kanilang pakiusap. Ang isang epektibong leader ay nagkakaroon ng malinaw at bukas na komunikasyon sa kanyang mga tao. Nakikinig siya sa kanilang suhestyon at nagbibigay na malinaw
na direksyon. Proverbs chapter 20 verse 5. Kaya please, i-communicate nating mabuti. Ako po personally ay nag-aalala, lalo pag Thursday meeting at ganitong Tuesday meeting. Ang Monday, nakaka 100% po kami niyan. Kagabi po ay isa lang ang nagpaalam na hindi nakarating, pero kumpleto po kami 100%. Ang akin pong ikinakabahala, baka tayo po na directors na pinagtiwalaan ng ating mga church worker, church leaders, at mga pastors, friends natin, ay maging mali ang mga impormasyong ibababa natin. It is because hindi po natin nakuha ang buong impormasyon ng pag-update ng ating mga leaders dahil, ayan, misa nauuna po tayong magpaalam. Parang hirap na hirap po tayo at mag-meeting tayo ng 2 oras, 3 oras. Parang hirap na hirap po tayong tapusin. Minsan po ay nababasa ko doon sa ating GC, pag tayo ay nasa Zoom ng Thursday, no po ay talagang yung iba nagmamadali, tapusin na natin yan, ituloy na lang natin yan. Next Thursday, I cannot understand. Forgive me, forgive me, forgive me. I cannot reconcile it in my mind. Why? It is so hard for us to dedicate our few hours. We are not asking your 24 hours. Even to the point of we are not asking you to play the games in 10 or 30 minutes a day. Just 2 minutes a day per game po tayo. Sometimes I cannot understand. Kaya please, the second C of commitment is communication. I-communicate po natin, laging pinapaala-ala sa atin, no po, ng ating mga leaders, si Doc Dan, pag nagsalita, make it sure na ina-update ninyo ang inyong 10 directs. Kaya pinagawa po nila tayo ng GC para doon po natin sila i-update. Ang very dangerous, pag hindi po 100% yun pong informations na na-receive natin. Number 3 is compassion. Ang isang maawain, compassionate leader, ay nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga tao. And I felt it, no? Kay Bishop Chris, of course, sa ating pong Blessed Pastor Anthony, bumababa po yan, no? Bumababa ang anointing, eh. Yung pong kanilang compassion na makatulong, no? Nako, very compassionate si Doktora po. Alam niyo po ba si Dr. Lorna ay talagang nagchat-chat po sa akin yan, Pastor, na pag hindi malinaw o magambagay sa'yo, please message me directly. Message me directly. Pero yan po mga taong binabanggit ko na yan, sina Doc Dan, ay mga busy din po yan. Nakagaya ng marami. But because of the calling, the commitment is there, and the communication is always open, and these people are so compassionate kasi hindi nila itinuturing na tayo ay numero 100 directors, 1,000 or 2,000 members o mga instrumento upang makamit ang kanilang mga layunin, kundi mga individual na may sariling pangarap at pangangailangan. Yan po. Yan po ang pangatlong pumapaloob kung tayo po ay kukuha ng commitment sa mga leaders natin sa church, mga members, sa ating pong mga tithing, sa mga giving natin. Ito pong ipapaloob natin. Kasi kung tayo po ay very compassion na makatulong sa iba, kaya nga po doon sa 25%, pag bumuhos ang biyaya, may 25% doon na gagamitin tayo na gamitin para magrehistro sa mga bagong gusto nating matulungan sa Kingdom Community. Pang-apat, kooperasyon. 100%, sabi, nadinig nyo na sinabi ni Bishop kanina, we need your 100% cooperation. Kung ano man po ibinababa sa GC, andyan po tayong lahat. Binababa po ni Doc Lorna, ibinababa po ni Bishop, binababa ni Doc Dan, ibinababa po ni Director Edward. Makipag-cooperate tayo. Ang isang matalinong leader ay nagtataguyod ng pakikipagtulungan
sa kanilang mga tao. Alam niyang ang pagkakaisa ay susi sa pagtatagumpay. Mangangaral na po, 4:9. Panglima, consistency. And nag-aapila po ako sa inyo lahat. Is it possible na tayo po ay maging consistent sa pagdalo po natin ng Tuesday? At kung kayo po ay part ng 21 directors, consistent tayo sa Monday meeting, maging consistent tayo sa Tuesday meeting, maging consistent tayo sa Thursday meeting. Sabi ko po, please, wala pong maglilid. Kung tayo po, uulitin ko, kung tayo po ay 300 pumasok ng Thursday, 300 din po tayong lalabas. Please po, let us be consistent, let us commit, let us be passionate of doing this kingdom community. Number 6, courage. Tapang. Alam niyo po, yung nagsasabi kay Bishop Chris, sige Bishop, jojo na lang ako pagka meron na kayo na tinanggap. It shows, nagpapakita po ito ng katapangan, kahinaan, pagwawalang tiwala. Ano nga pinakikita nito? Yung pong iba, nasa directors na, I don't know, wala po akong record, I don't know. Baka tayo po na nasa directors position na, wala pa rin po tayo 10 direktang grupo natin. Bakit? Kasi nag-aantay pa rin siguro tayo na mabigyan tayo. Kami po sa biyaya ng Diyos, sa Diyos ang kapurihan, may dumating na pangako o wala, nagtuloy-tuloy po kami consistently building. Ang hinihingi po sa atin ay 10 lang direct. Meron po tayong mga kasamahan dito. Even myself po ay napakarami po akong direct. Napakadami po. Sa 8 Kingdom Community kasi 8 po yung aking code. Ang isang matapang na leader ay hindi natatakot na harapin ang mga hamon at mga panganib. Handa sa magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Isaiah 41:10. Kaya nga, yan pong sinabi ni Bishop nung unang-una, leaders, kumuha na kayo ng inyong tigsa 10. And kung tayo po ay immediately nag-move, it shows courage, it shows faith, trust, and confidence to the leadership of Bishop Dan and Bishop Chris and Doc Dan. And lastly, number 7 po, the seven C's is conviction. How strong is our conviction in the kingdom community, whether dumating ang blessing or hindi? How strong is the conviction? Ang isang matibay na leader ay may malinaw na paninindigan sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Hindi siya nag-aalinlangan na ipagtanggol ang kanyang mga pananaw at ipakita ang kanyang pagiging matapat. Yan po ang kailangan nating liderato ng kingdom community. Kaya yung iba, wait and see. Wait and see. Hindi po makapag-anyaya kasi sa man daw din, wala pa rin natatanggap. But the issue is, how strong is your conviction when you join Kingdom Community? So with this, thank you very much. Thank you very much po. And let us pray. Dakilang Diyos amang banal. Salamat po. God, we are praying, Father God, na nawa po itong the 7 C's of commitment na ito ay makatulong po sa aming lahat so that we can truly display, O Diyos, that we are also committed, Panginoon, sa panawagan mo kay Pastor Felix and through your divine connection with Bishop Chris and Doc Dan and all of us, Lord, na narito. Hayaan mong manatili kaming we have a strong conviction and compassionate sa panawagan mo pa sa aming buhay. This we pray, Father God, in Jesus' name. Amen. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Thank you
very much. See you to our next video. God bless you. God bless you.